Hallelujah! Oh, thank you, Jesus. And everybody shout, Hallelujah! Manatili tayo nakatayo, mga kapatid, at diretso tayo sa salita ng ating Panginoon. I don't know what you feel, but I feel like I'm in heaven today, mga kapatid. Hallelujah. I love the morning service, pero iba din ngayon, mga kapatid. Amen. There's something in an atmosphere this afternoon that gives strength, gives hope, gives energy in the spirit. Hallelujah. I can't explain, mga kapatid. But I believe, pag hindi mo mapaliwanag, yan ang patunay that God is in this place. You cannot explain His presence. You cannot explain His power. You cannot explain His anointing. Hallelujah. Relax, relax. Masyado tayo nang gigigil, mga kapatid. Di ko pa pala nabibigay yung aking text. Mark chapter 5. Praise God. I'm glad to see na lumalago ang afternoon service attendance. Amen. Praise God. And darating ang panahon, 3 na ang service hanggang gabi na, mga kapatid. Amen. At darating ang panahon, mabibili na makuha na natin yung church building and lot, mga kapatid. Amen. In God's time, amen, ipagkakaloob yun ng ating Panginoon. Praise God. Mark chapter 5. Again, thank you, Pastor Misha, for the trust, the generosity, the confidence, the privilege. Amen. I am forever grateful to you. Praise God. Mark chapter 5, ito yung mga classic vintage preaching ko, mga kapatid, na halos pinipreach ko na ng 10 taon. Hallelujah. Pero kahit ilang beses, 100 times ko na ma-preach, hindi nawawala ang kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. Amen. Nangihina ang preacher pero hindi ang preaching, mga kapatid. Nangihina ang messenger pero ang message ay hindi. It always stay fresh. Hallelujah. Full of revelation of the Word of God. I love this story in Mark chapter 5. They came to the other side of the sea, to the country of Gadarenes. And when he got out of the boat, this is Jesus, immediately a man from the tombs with an unclean spirit met him. By the way, mga kapatid, itong taong ito ay merong tinatawag na legions of devil. We can see that, mga kapatid, in verse 9. Pag sinabi nating legion, that is around 3,000 to 12,000 na demonyo ang nasa isang tao. Hallelujah. Now, kunin natin yung pinakamababa, merong 3,000 demonyo ang nananahan sa kanya, mga kapatid. Amen. And he had his dwelling among the tombs. No one was able to bind him anymore, even with the chains, because he had often been bound with shackles and chains. So pag sinapian ng demonyo, minsan talagang lumalakas. Amen. Mga kadena, winawasak, mga kapatid. Chains had been torn apart by him, and the shackles broken in pieces. No one was strong enough to subdue him. Sobrang lakas niya, mga kapatid. But something happens here in verse 5. Pero kahit malakas siya, the Bible says, constantly, paggabi ng araw, he is crying among the tombs and in the mountains and gushing himself with stones. Siya ay umiiyak araw at gabi, hinahampas yung kanyang sarili ng bato. Now here's the game changer here, mga kapatid, verse 6. But when he saw Jesus, oh, hallelujah. Kahit gaano kapangit ang sitwasyon mo, pag dumating na yang Jesus na yan, something will change. But when he saw Jesus, he ran and worshiped him. I want to preach to you this afternoon about the man with 1,000 demons. The man with 1,000 demons. At bigyan ko kayo ng... At kung bibigyan ko kayo ng spoiler, mga kapatid, itong tao na may libo-libong demonyo, one Savior is enough para paalisin yung mga libo-libong demonyo na yon. Oh, you don't hear me, mga kapatid.
Hindi kailangan ng 100 angels to defeat demons. One Jesus is enough. Kahit kalaban mo ang lahat, pagkampi mo si Jesus, you are in a majority. You will win. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And you may be seated, mga kapatid. I want to start this by saying, there is always hope in Jesus Christ. Salamat sa mga nag-respond sa harap, yung likod. Antayin ko ulit, mga kapatid. Wala akong pakialam sino ka ngayon, anong pinagdaanan mo, anong nagawa mo. May pag-asa sa Panginoong Jesus. I don't care kung drug addict ka, I don't care kung palahiinom ka, I don't care kung immoral ka na tao, hanggat may Jesus, may pag-asa. Kahit anong addiction, anong pagkabihag meron ka, there is always hope in Jesus. Laging may pag-asa sa Panginoon. Bakit may pag-asa kay Jesus? Because He is our bread. In John 6:35, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. John 6:51, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. Hallelujah. Sa Hudyo, mga kapatid, pag sinabing bread, hindi lang iniisip nyo kasi yung mamon, yung Spanish bread, yung putok, mga kapatid. Hallelujah. Star bread. Pero sa mga Hudyo, pag sinabing bread, ito ang iyong mga needs. Ito ang iyong mga pangailangan. It's a general term of needs, pangangailangan. Give us this day our daily needs. Give us this day our daily bread. Hallelujah. Pero sabi ni Jesus, ako ang living bread. Anong ibig sabihin ni Jesus? Ako ang iyong kailangan. Hindi mo kailangan ng kayamanan. Hindi mo kailangan ng drugs. Hindi mo kailangan ng kalayawan sa mundo. Pag nasa iyo si Jesus, nasa iyo na ang lahat. He is our bread. That's why there is always hope in Jesus. The Lord is my shepherd. I don't need anything. I shall not want because of Jesus. Nasa Kanya na lahat ng kailangan ko. Oh, hallelujah. Wala yung sa SM, mga kapatid. Oh, we've got it all for you. Hallelujah. Si Jesus lang ang may kaya nun. So bakit ka mawawala ng pag-asa? Meron kang tinapay at ang tinapay ay si Jesucristo. Bakit ka mawawala ng pag-asa? He is our water. John 4:13-14, everyone who drinks of this water will be thirsty again. But whoever drinks of the water that I will give him shall never be thirsty. But the water that I will give him will become in him a fountain of water springing up to eternal life. Hindi lang tinapay ang meron ka. Meron pang panulak, mga kapatid. Meron pang tubig. Hallelujah. John 7:37-38, Jesus stood and said, let anyone who is thirsty come to me and drink. Whoever believes in me, as Scripture has said, out of his belly shall flow the daloy, not only river, but rivers. Mga ilog of living water. Hallelujah. Ang mundong ito ay uhaw sa meaning, uhaw sa satisfaction, uhaw sa love, uhaw sa worth. Hallelujah. At ang kala nila, sa droga makukuha iyon, sa bisyo makukuha iyon, sa alak makukuha iyon, sa pambababae makukuha iyon. Ang sabi ni Jesus, pag ininom nyo yan, mauuhaw pa rin kayo. Pero pag ako ang inyong inumin, the living water, hindi ka na mauuhaw pa. Hindi ka na maghanap pa ng iba. We are complete in Jesus. That's why there's always hope in Jesus. Because He is our bread and He is our water. At hindi lang bread, hindi lang water. In John 8:12, ang sabi ni Jesus, I am the light of the world. The one who follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.
Hindi lang po siya ating tinapay, hindi lang po siya ating tubig, siya rin po ang ating liwanag, mga kapatid. Alam natin, pag sinabing kadiliman, ang metaphor nito ay kasalanan or kalungkutan or anumang mga wickedness, mga kapatid. Pag ikaw ay nasa kadiliman, nakakatakot. Pag ikaw ay nasa kadiliman, hindi mo alam kung safety pa ba yung nilalakaran mo. Baka may ahas dyan o baka may bangin dyan na pwede kang mapahamak at mahulog, mga kapatid. Pero kahit makakita ka lang ng maliit na liwanag, hallelujah, yung maliit na liwanag na yan ang nagsisibing nag-guide sa iyo upang ikaw ay hindi mapahamak. Kapatid, maaring ang buhay mo ngayon ay nasa kadiliman. But let me tell you right now, pag nakilala mo si Jesus, hahawiin niya lahat ng kadiliman sa iyong buhay, and darkness cannot comprehend it. I just don't have bread. I just don't have water. I have the light of the world. Jesus is the answer in this world. Oh God, apiran mo yung katabi mo, sabihin mong kompleto na tayo kay Jesus. Hindi lang may tinapay, hindi lang tubig, hindi lang may ilaw. Sinabi pa ni Jesus sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Pag nalilito ka, di mo alam ang sagot, si Jesus ang kasagutan, mga kapatid. Hallelujah, wala sa lumang daan, dating daan, bagong daan, tuwid na daan, si Jesus lang ang daan, mga kapatid. Kung hindi mo alam ang katotohanan, si Jesus din ang katotohanan. Kung gusto mo ng buhay, ang buhay din ay na kay Jesus. Kita mo, madi-discourage ka ba niyan? Meron kang tinapay, meron kang tubig, meron kang liwanag, meron kang katotohanan, meron kang daan, at meron kang buhay. There is always hope in Jesus. Hallelujah. At hindi lang siya, yun mga kapatid, but Jesus can also be our best friend. Proverbs 18:24, a man that hath friend must show himself friendly, but there is a friend that sticketh closer than a brother. Merong kaibigan na hindi ka iiwanan, mga kapatid. Amen. Alam natin, marami tayong kaibigan noon na maaaring di mo na kaibigan ngayon. Or maraming mga nagkanda, ahas-ahas dahil dyan sa kaibigan na yan, mga kapatid. Hallelujah. Hindi mo na alam sino ang totoo mong kaibigan ngayon, mga kapatid. But in John 15:13, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friend. Kapatid, baka wala kang kaibigan ngayon. Baka wala kang kasama sa iyong buhay. Feeling mo nalulungkot ka. I want to congratulate you. Ngayon na nandito ka ngayong hapon, meron ka ng kaibigan. At ang kaibigan mo ay tunay na kaibigan. Yayakapin ka niya in your ugliest moment, in your weakest moment, in your lowest moment. You have a friend that sticks closer than a brother. His name is Jesus. There is always hope in Jesus. May tinapay ka na, may tubig ka pa, may ilaw ka pa, may daan ka pa, may katotohanan, may buhay, meron ka pang best friend. So pagtanungin niyo ako, ano ba ang meron ako pag meron akong Jesus? One word, everything. What do you have when you have Jesus? Everything. Colossians 2:10, and we are complete in Him. Hallelujah. Kaya bakit ako mawawala ng pag-asa? In my hunger, Jesus is my bread. In my thirst, Jesus is my water. In my darkness, Jesus is my light. In direction, Jesus is the way. In confusion, Jesus is the truth. In death, Jesus is my life. In my need, He is the faithful Father. In my loneliness, Jesus is my best friend. No matter who you are today, there is always hope in Jesus. Apiran mo yung katabi mo, huwag mawala ng pag-asa.
Kaya ang sabi sa unang Pedro 1:3, pasalamatan natin ang Diyos dahil binigyan niya tayo ng buhay na pag-asa. Ang daming buhay, wala nang pag-asa. Sabi nila, hanggat may buhay, may pag-asa. Ang daming buhay, walang pag-asa. Pero kay Kristo, binigyan niya tayo ng buhay na pag-asa. Kaya ang mga Kristiyano, kahit may pandemic, nakangiti, kaya magpuri sa Diyos at magpasalamat sa Diyos. Kahit may crisis, may suliranin, may karamdaman, hallelujah, may pagsubok, namatayan ng mahal sa buhay, malulungkot yan, iiyak yan, pero hindi yan nawawalan ng pag-asa dahil nandyan si Kristo sa atin. And because of Jesus, we always have a living hope. Oh God. Kung ayaw mo maniwala sa Panginoon, then go. Gusto mo mag-atheist? Sige. But how will you handle the crisis of life without any hope outside of you? Paano pag mamatay yung mahal mo sa buhay? Anong gagawin mo ngayon? Maniwala ka, hindi, molecules lang kasi talaga tayo. We are doomed into death. What a very discouraging life it is, mga kapatid. Hallelujah. Pero ang mga Kristiyano, hindi namin sinasabing walang problema. Dumarami nga yung problema pag maging Kristiyano ka, sus Ginoo, mga kapatid. Ang dami pagsubok pag maging Kristiyano ka. Pero ang maganda, pag nagkakilala ka sa Panginoon, nahanap mo na yung solusyon sa lahat ng iyong problema. Dahil kay Jesus, naintindihan mo, all things work together for good to them that love God. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared to the glory that shall be revealed in us. Weeping may endure for a night, but joy, 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 joy is coming in the morning. There is always hope in Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Laging may pag-asa sa Panginoon. Minsan lang kakabahan tayo. Minsan parang atakihin tayo sa puso na, unsa na ni, unsa na ni. Hallelujah. Nagpanik ka, mga kapatid. Pero kahit kailan, hindi tayo iniwan, pinabayaan ng Panginoon. May pag-asa ba talaga sa Panginoon? How about this man with 1,000 demons? May pag-asa ba sa ganitong tao? Isang tao nga lang na maposes ng demonyo, parang magtakbuhan na tayo dito lahat, mga kapatid. Lalo na yung mga karnal, mga kasalanan, may mga tinatagong kasalanan, takot yan sa demon possess. Kasi yung mga demon possess, ihayag yung kasalanan mo, mga kapatid. Sasabihin, si Pablo, kilala ko, si Jesus, kilala ko, ikaw, sino ka ba? Hallelujah. Praise God. Ito, mga kapatid, isang tao na punong-puno ng demonyo sa kanyang buhay. Hallelujah. I don't know paano mo i-handle kung yung katabi mo na yan ay maposes ng demonyo, mga kapatid. Hallelujah. Isang demonyo pa nga lang, baka magtakbuhan na tayo dito, mga kapatid. Baka magpanik na tayo. Pero dito sa chapter na ito, pinakita sa atin ang isang taong wala ng pag-asa. Dahil libu-libong demonyo ang nagkokontrol ng kanyang buhay. Libu-libong demonyo ang nagkokontrol sa kanya, mga kapatid. At pinakita sa atin, sa Mark chapter 5, tinuruan tayo dito ng Demonology 101. Gusto nyo malaman ang tao na puno ng demonyo? Dito nakasulat, mga kapatid, ano ang trait ng mga taong na puno na ng demonyo. The Bible says, itong punong-puno ng demonyo tumira sa lugar ng mga patay. Hallelujah. Ang may demon possess, hindi kayang makisama sa mga buhay. Ang may demon possess, gusto sa lugar ng mga tahimik. Ang mga demon possess, ayaw ng ingay. Ayaw ng pagpupuri. Ayaw ng sigawan, mga kapatid. Kaya bantayan nyo yung mga hindi nagpupuri. Baka na demon possess na yan. Dahil ang demon possess, ayaw ng ingay. Ayaw nagpagsamba.
gusto palagi sa lugar ng mga patay. Pero pag ikaw ay Holy Ghost possessed, you want joyful noise, you want rejoicing, you want preaching, you want worship. You don't want dead church, you don't want dead songs, you don't want dead preaching, you don't want a dead church. You want a living, glorious, joyful church. Oh, hallelujah! Pumula kayo mga kapatid. Turuan ko kayo konting Bible study. Sa mga ayaw magpuri dyan, turuan ko kayo ng Bible study. Ang tabernacle sa Old Testament ay typology ng church ngayon. Hindi tayo completely nagagayahin yung meron sa tabernacle, pero sila ay may mga prinsipyo na tinuturo sa atin na ma-apply sa panahon natin ngayon sa New Testament. Now listen mga kapatid, ang tabernacle sa Old Testament ay lugar upang ang tao ay sumamba sa Diyos. That's the purpose there. Pumunta sila doon, mag-alay ng kanilang mga hain, mag-alay ng mga hayop bilang kabayaran sa kanilang kasalanan, and they went there to worship. Now listen to me mga kapatid sa ayaw magpuri. At sa tabernacle, walang upuan. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. May mensahe ang Diyos. Bakit walang upuan sa tabernacle? My place is not a place to observe. My place, my house is not a place to sit and spectate. My house is a place of worship. Walang upuan sa Old Testament. Kaya huwag kang makontento na lagi lang nakaupo. Ipalakpak mo ang iyong kamay. Sumigaw ka, tumalon ka, sumayaw ka. Huwag mong hayaan ang demonyo ang mag-possess sa'yo. Pupurihin kita! Pupurihin kita! Pupurihin kita! Pupurihin kita! Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Pumula kayo mga kapatid. Ngayon, pinapaupo kayo. Hallelujah! Yung mga may edad, mga 70, 80, okay lang. Huwag na kayo huwag niyong pilitin. Ayoko na. Ako pa magbayad ng hospital niyo, mga kapatid. Pero yung mga malakas-lakas pa dyan, mga kapatid, wala tayong excuse para hindi magpuri sa Panginoon. Nung napuno siya ng demonyo, gusto na niya sa mga tahimik na lugar. Gusto niya sa mga patay na lugar. Gusto niya sa mga patay na relihiyon. Yung walang nangangaral ng repentance. Yung walang pangangaral ng Holy Ghost. Yung walang pangangaral ng holiness. Gusto niyan palagi sa lugar ng mga patay. Tuwing tinatanong nila ako, bakit ganyan ang Park Church? Madilibabilis kong sinasabi, it's not about Pastor Cesar. It's not about Pastor Misha. It's about the worship culture in this place. Nagsimula tayong worshiper, huwag dapat pababa ng pababa. Dapat palakas ng palakas kasi malapit na ang rapture. Lalo nating painitin ang pagsamba hanggat ang mga demonyo na bumiyag sa buhay mo ay lumayas. O yalabag ka sa tayaralaho. I bind the devil of lust. I bind the devil of pride. I bind every spirit na bumibigil sa iyo, sa iyong worship. In the name of Jesus, get out! Oh, Jesus. Ulit lang mga kapatid. Kaya pag hindi kayo nagpa-practice ng worship, unti-unti, hindi na Holy Spirit ang mag-possess sa'yo. Demon Spirit na ang mag-possess sa'yo. Wala nang gitna eh. Either demon lang yan or Holy Spirit eh. Walang gitnang spirito na saktuhan lang siya. Ano yun? Kalating demonyo, kalating. Wala. Either demon spirit or Holy Spirit. At pag di ka nagpupuri, dahan-dahan demon spirit, anong mangyari? Imbis na maging worshiper ka, criticizer ka na. Hanap ka ng hanap anong mali sa kanta, anong mali sa tugtog, anong hindi mo feel dito.
unti-unti ang demonyo ay mag-possess, mga kapatid, sa iyong buhay. Oh, hallelujah. So ito, mga kapatid, yung taong may thousand of demons, baliw, dangerous, antisocial, sociopathic, he is a monster. Now, di na natin, huwag na tayo tumagal dyan sa pagpupuri dahil master nyo na yan ng Park Church. Now, watch, mga kapatid. The second thing na nalaman natin na may demon spirit siya because the Bible says, ayaw niyang magdamit. Oh, hallelujah. Kayo, ano iniisip nyo, tatawanan pa yung mga nanay dito, mga kapatid. Hallelujah. Every time na may demon spirit ka, gusto bawas-bawasan ang iyong kasuotan. Oh, hallelujah. Don't tell me na hindi importante kung ano ang panlabas. Dahil ang panlabas ay palaging reflection kung ano ang nasa loob natin, mga kapatid. Because the Bible says, nung dineliver siya ng Panginoon, nagdamit siya. Pero nung wala pa siyang Espiritu ng Diyos, nakaubad siya. Oh, hallelujah. Don't tell me that it's just clothes, mga kapatid. Kung ano ang merong nagpo-possess sa iyo sa loob, magmamanifest yan sa panlabas. Ang taong may demon spirit, mahilig maghubad, manghubad, manood ng nakahubad. Hallelujah. So about nakedness, mga kapatid. Now, nung si Mama, Pastor Elsie, nung pumunta siya dito, mga kapatid, alam niyo yung mama ko, pag sa bahay, talagang ang daming decoration. Kahit saan, mga kapatid. Halos wala ka ng malakaran. Puro bulaklak, baso, plato, ano ba to? Hallelujah. Tapos may marami pang chocolate na ayaw niyang pakain. Display lang, mga kapatid. Hallelujah. Ako minimalist sa bahay. Si Mama, maximalist. Talagang puro vase. Bawat sulok. Nung pumunta siya sa US, dahil ako na lang ang nakatira sa bahay, naubos lahat yun. Hallelujah! At naiwan na lang doon, tsinelas, underwear, hallelujah, mga kalat-kalat ng mga t-shirt, dahil ako ang nakatira doon. Pero nung bumalik yung mama ko, recently, I think last year, pagdating ni Mama, natulog kami, paggising ko, ang dami na namang base sa bahay. Bakit? Bumalik na si Mama sa loob ng bahay. Kung sino ang nakatira, lalabas sa panlabas, mga kapatid. Oh, you don't get me. Kung si Jesus talaga ang nanaan sa iyo, you will value holiness. You will value modesty. Babantayan mo yung palda na yan. Babantayan mo yung buhok na yan. If you really have the Spirit of Jesus, clothing is a matter of worship. Oh, hallelujah. So ang demon possess, ayaw magpuri. Ang demon possess, gusto lagi nakaubad. Ayaw magdamit. And the Bible says, pumuna kayo, pangatlo, ang demon possess, lagi siyang tinatalian ng kadena. Dahil wala pang sedative noon na injection, pampakalma, mga kapatid, para manghina, tinatalian siya. But the Bible says, winawasak niya, mga kapatid. Para siyang si Hercules na pinagsamang Hulk-Hogan. Lakas niya, mga kapatid. Binabasag niya lahat ng mga kadena. Alam mo, isa sa sign ng may evil spirit, ayaw magpakorek. Oh, hallelujah. Ayaw ng pinagsasabihan. Ayaw magpaturo. Ayaw ng rebuke. Ayaw ng correction, mga kapatid. Pag pinagsasabihan, nagtatampo agad. Pag pinagsasabihan, nagbabackslide agad. That is a sign of evil spirit. When you have the Holy Ghost, you are the teachable spirit. You have a humble spirit. You are receptive sa mga corrections ng ibang tao, mga kapatid. Ang taong demon possessed, ayaw ng kinokorek. Correct. Hallelujah. Ang evil spirit, ayaw magpakorek, ayaw magpaturo, mga kapatid. Nawasak niya lang yan. That's why the Bible says, lahat ng tao ay takot sa kanya. Because he is aggressive. Napakalakas niya. Sinisira yung mga tanikala, pinagbabali-bali yung mga kadena. Hallelujah. Iniiwasan siya ng mga tao. And that evil spirit dwell in him. The Bible says in Matthew 8:28, nung napossess itong tao na ito ng demon, walang dumadaan sa kanyang area.
Kasi natatakot sa kanya. He is a monster. He is scary, mga kapatid. Maliban sa nakahubad, paano ba yun? Ano ba yun, mga kapatid? Hindi ko pa naranasan ma-demon possess. Hallelujah. Siguro ganun yung itsura niya. And everyone is afraid of him. Ito ay best example ng taong wala ng pag-asa. This man is done. He's done. It's over for his life. Dahil ganun na siya, baliw na siya, puno pa ng mga demonyito at demonyita sa kanyang buhay, mga kapatid. Hallelujah. Kwento ko na naman ni Pastor Jonathan. Hallelujah. Pastor Jonathan, kasalanan mo to. Sabi daw ng isa pang nakausap niyang aswang, demonyo, totoo daw, yung mga maliliit na demonyo na gumaganon sa ating eyebrow para tayo ay matulog sa church. Hallelujah. Kaya dapat, pag magsisimba tayo, hindi lang tayo dapat spiritually prepared. Dapat physically prepared din tayo. Isa sa paraan ng kaaway para hindi ka makapagpuri ng Sunday, pupuyatin ka sa cellphone ng Sabado ng madaling araw. Para pagdating ng Linggo, hati ang iyong puso. Hindi ka makapagpuri. Wala kang lakas, mga kapatid. I rebuke that spirit of sloth and laziness. Anumang demonyo na gusto kang paantukin sa gawain ng Panginoon. We are not here to sleep. We are here to worship. Hallelujah. Nagising. Nagising, mga kapatid. Natakot sa maliliit na demonyo. Oh my goodness. Hallelujah. Yan. Baka may gumagana na yung mata. Pastor, ako nakikinig na ako. Hallelujah. 3,000 to 12,000 demons nasa kanyang katawan. Sino pa namang may pag-asa nito, mga kapatid? Hallelujah. Kung ikaw ba, brother, Ian, Jacob, di ba? I-evangelize mo ba yun? Naku, wag na. Baka masampal ka lang noon, mga kapatid. Hallelujah. Sino ba namang magmamahal sa taong ito? And the Bible says, there's a commentary, mga kapatid, na inabandon na siya ng kanyang pamilya. Tinakwil na siya ng kanyang mga tropa. Siguro kung may girlfriend siya, hiniwalayan na siya. Sino ba naman magbo-boyfriend? Sino ba naman magbo-boyfriend ng ganoon, mga kapatid? He is rejected by society. He is hopeless. And let us be honest, kung buhay siya ngayon, none of us would visit him. Wala sa atin ang dadalaw sa kanya. Sabihin na natin, bahala na yan, nayawaan na yung bataan na yan, mga kapatid. Hallelujah, nabaliw na yan. But what happened here, na change sa ating perspective pagdating sa Mark chapter 5, verse 5, the Bible says, pero paggabi at umaga, umiiyak siya. At hinahampas niya ng bato yung kanyang sarili. O tinatawag natin na, naglalaslas, mga kapatid. Hallelujah! Bakit siya umiiyak? Kahit baliw-baliw siya, umiiyak siya. Umiiyak siya, mga kapatid, night and day. Because even though ang kanyang katawan ay naposes ng demonyo, yung puso niya gusto pa ring magbago. Yung puso niya, sumisigaw, tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Gusto ko nang makaalis dito! Pero kahit gusto niyang makaalis, yung mga, sige, Pastor Misha, yung tali na lang, yung mga demonyo, mga kapatid, ay hinahatak siya. Hallelujah. Halika dito, Brother JP. Ikaw na lang yung demonyo. Sabi niya sa akin kanina, inaantok ako O ito, para magising ka. Hallelujah. Sige, talian mo ako dito. Hallelujah. Kunwari si JP yung 3,000 demons, mga kapatid. Hallelujah. Ito yung kanyang puso. He needs help. He needs rescue. He needs deliverance. Pero yung demonyo, hindi siya, mga kapatid. Example lang. Pero yung demonyo, tinotorture yung kanyang isip. Bagal mo naman magtali. Ayan, okay na yan. So, joke lang. Huwag kang magalit.
Hallelujah. Sige, hatak-hatakin mo ako, kunwari. Tinotorture ng demonyo yung kanyang isip. Gusto nang magbago, ayaw nang magdroga. Pero ang lakas ng hatak ng demonyo. Sabi mo, hindi na ako inom ng alak. Ayoko na. Hindi na, magbabago na ako. Pero ang lakas ng hatak ng demonyo. Hindi na ako magda-drugs. Hindi na ako maninigarilyo. Pero ang lakas ng hatak mo, JP, ang lakas. Sobrang lakas. Hallelujah. Hallelujah. Ano mo katas? Hallelujah. Hallelujah. Ang demonyo tinotorture yung kanyang isip. Hindi ba't ganito rin ang kalagayan ng iilan sa inyo ngayong hapon? Sabi nyo, magiging mabait na kayo. Sabi nyo, ititigil nyo na. Sabi nyo, hindi nyo na ginagawa. Pero sa hindi mo mapaliwanag, bumabalik ka pa rin, mga kapatid. Kahit anong pilit mong maging mabait, anong pilit mong magbago, kaya yung kaluluwa mo, yung puso mo umiiyak, tulungan nyo ako. Pagod na ako sa bisyo. Pagod na ako sa kasalanan. Pagod na ako sa immoralidad. Somebody help me! Help me! I'm stuck. I'm stuck. This is a living hell, brothers and sisters. Sinong nakakaalam na this man with 1,000 demons ay pwede palang maging pastor? Sino nakakaalam na pwede pala siyang maging evangelist? Sino nakakaalam na pwede siyang maging leader sa ating iglesia? Pero yung demonyo, mga kapatid, binihag siya na kahit anong pilit niyang magbago, mga kapatid, andun ang demonyo. And not only demonyo, but 1,000 of demons. The thief cometh not, but to steal, to kill, and to destroy. Yan lang ang laging objective ni Satanas. Pasisiyahin lang kayo niyan sa una, pero sa huli, destruction ng inyong buhay. He will steal, He will kill, and He will destroy. Sabi pa ng ibang preacher, si Satanas daw ay leon pero walang ipin. Sabi ko, I don't know anong demonyo yung nakaharap nyo. Pero yung demonyong naharap ko, they are a real devil. And they want to destroy you. They want to destroy your ministry. They want to destroy your marriage. They want to destroy your anointing. They want to destroy your life, mga kapatid. Hallelujah! At marami sa atin ngayong hapon ay paralyzed na ang ating buhay. Biyag tayo ng addiction, biyag tayo ng pleasure, biyag tayo, hallelujah, ng hopelessness and meaningless. Sumisigaw yung man with 1,000 of demons. Gusto ko nang magbago. But there are thousands of them that is controlling me. That's why, hallelujah, siya ay umiiyak. Because even though he was possessed by the devil, his heart is still willing to change. Alam ko, marami sa inyo ngayon, nagawa nyo yung kasalanan na yan, pero sa puso nyo, ayaw nyo na. Gusto nyo nang magbago, gusto nyo nang itigil. Pero ang lakas ng hatak ng demonyo sa iyong buhay. At ang mahirap, kung libo-libo ba namang demonyo, Brother Bobby, Ninong Bobby, ang papalibot sa'yo, anong sasabihin ng mga demonyo sa kanya? Wala ka ng pag-asa. Katapusan na ng buhay mo, Brad. Wala kang kwenta. Ang deserving ka lang ay mamatay. Hindi ka deserve mabuhay. Simba ka pa, yak, kadiri ka. Sino ka para magsimba? Alam ko yung kasalanan mo. Alam ko yung mga ginawa mong kadiri. Hindi ka worthy sa church. Hindi ka worthy kahit hawakan lang yung Biblia dahil demonyo ka.
I believe yun ang naranasan ng man with 1,000 of demons. Libo-libong mga demonyo ang nagje-general conference sa kanyang katawan, mga kapatid. Hallelujah. Nagsisigawan, nagpa-party doon sa loob. Sinabi, it's end. It's over. There's no hope for you. It's the end of your life. You're gonna die. You're going to hell. You dirty sinner. You dirty dog. It's over for you. Not until may dumating na bangka. Woo! May dumating na bangka. 12, tas merong isa. Oh, hallelujah. At pagdating nung bangka na yon, mga kapatid, oh, hallelujah, I believe, pag-apak pa lang ni Jesus doon sa lupa, mga kapatid, isang shockwave ang yumanig sa kaharian ng mga demonyo. Habang nagpa-party sila, nayanig sila. At ang sabi ng demonyo, may problema tayo, guys. Anong problema? Andyan si boss. Andyan yung hari ng mga hari. Andyan yung Panginoon ng Panginoon. Andyan yung great I am. Andyan yung creator. Andyan yung healer. Andyan yung miracle worker. Andyan yung omnipotent, omniscient, omnipresent. Andyan yung great I am. Andyan yung Rose of Sharon. Andyan yung Lily of the Valley. Andyan yung bright morning star. Andyan yung God manifested in the flesh. I don't care ilang libong demonyo ang bumibiyag sa'yo ngayon. Nandirito si Jesus. Help is on the way. I said help is on the way. Grace is on the way. Mercy is on the way. The blood is ready. Oh, lalabako sa tayara. And the Bible says, nung dumating si Jesus, sa malayo pa lang, nakita na nung nayawaan. Nakita niya may tao doon. And in a very mind-boggling, hindi ko alam anong nangyari doon. But the Bible says, nung nakita niya si Jesus, tumakbo siya. Papunta kay Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. No, it's not here in the Bible, but I believe the reason na tumakbo siya, kasi lahat ng pumupunta doon sa kanya ay pumunta lang doon para palupaluin siya. Demonyo, demonyo, demonyo. Yawa, yawa, demonyo ka. He is being cursed, mga kapatid. But first time in his life, na merong dumalaw sa kanya na nakaganito. First time niyang nakita na mayroong handang yumakap sa kanya. Merong handang umibig sa kanya. Merong handang tanggapin siya ng buong buo. Alexander the Great conquered the world with his sword, but Jesus conquered the world with his love. Okay, Brother Bobby, JP, hallelujah, Jerome, Pastor Misha, dyan ka. Imagine this, mga kapatid. Ako yung man with 1,000 of demons. Sige, isa pa. Go, brother. Kayo yung mga demonyo, kunwari. Oh! Hallelujah! Watch, mga kapatid. I can't imagine gaano kahirap sa kanyang tumakbo palapit kay Jesus
knowing na may libo-libong demonyo na nagkokontrol sa kanya. Hawakan niyo ako. Pigilan niyo ako na hindi ako makalapit doon, ha? Huwag naman dyan sa paa, madapa ako niyan. Hallelujah. JP, may galit sa akin. Mga kapatid, I believe yung takbo niya ay hindi yung takbo-takbong ganito. Nung papunta siya kay Jesus, it was a fight, man. It was a fight. Palapitin niyo rin ako konti. Para maano natin yung drama natin. Mga kapatid, sinisikap niya na makalapit siya kay Jesus. Pero yung sabi ng pride, wag, di mo kailangan. Sabi ng kahiyan, wag, di ka worthy. Sabi mga kapatid ng ego, hindi mo na kailangan yung Jesus na yan. Ang sabi ng doubt at fear, wala yan, mga pakulo lang yan ng relihiyon. Hindi mo kailangan. Pero sa kabila ng resistance, he ran. He tried his best na makalapit, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kahit naghihirap siya, kahit natatakot siya, kahit nangangamba siya, but he knows, pag makalapit siya kay Jesus, things will start to change. There will be deliverance. Now listen to me. 4 pa lang yan. Hirap na ako. How much more ito? 1,000 of demons ang pumipigil sa kanya. But watch, even though may 1,000 of demons sa kanya, hindi siya napigilan sa pag-worship kay Jesus. Let me ask you this afternoon. Kung ikaw, kung siya, may libo-libong demonyo, hindi siya napigilan mag-worship, ikaw, anong pumipigil sa'yo? Bakit hindi ka makapag-worship? Huwag mo pigilan! Huwag mo pigilan! Come boldly! Come boldly! Come boldly! Come boldly! Come as you are! Bring your fears! Bring your doubts. Bring your insecurities. Bring it all to Jesus. Bring your broken heart. Bring your broken life. Bring it. Bring it to Jesus. Bring it all. Give it all. Ya la 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 la. Sabi ng mga demonyo, bakit ka lalapit kay Jesus? Hindi ka worthy. Pero sabi, nung lalaking may libo-libong demonyo, alam ko hindi ako worthy. But I'm willing. Huwag mo tanongin, worthy ka ba maligtas? Ang tanong, willing ka bang maligtas? Huwag mong tanungin, worthy ka ba makareceive ng Holy Ghost? Tanungin mo, willing ka bang makareceive ng Holy Ghost? Huwag mong tanungin, worthy ba ako para gamitin ng Diyos? Ang tanong, willing ka ba? It's not about your worthiness. It's about your willingness. I don't know what demon is hunting you this afternoon. Demon of addiction, demon of pornography, demon of lust, demon of fear. By the power and by the authority of the name of Jesus, be set free. Be set free. Now, the Holy Ghost is here. But here in my last point, and the Bible says,
when he ran and worshiped Jesus, pinalaya siya ng Panginoon. At lahat ng mga evil spirit naglayasan sa katawan ng isang tao at lumipat sa mga baboy. At kahit mga baboy, hindi kaya yung evil spirit, nag-suicide yung mga baboy at naglunod sila doon sa ilog. Now watch. And the Bible says, nung nakilala niya si Jesus, binigyan siya ng right mind at dinamitan na siya. Now here's what amazing. Nung napalaya siya, gusto niyang maging kasama sa mga disciples and apostles. Sabi niya, Jesus, thank you. Can I join the team? Anong sabi ni Jesus sa kanya? No. Why? Sabi ni Jesus, dito sa Decapolis, wala pang nakakakilala sa akin. Ikaw ang magsimula ng church sa lugar na ito. And the Bible says, yung lahat ng tao, kilala siya na yung dating baliw, buang-buang. Nung nakita nila na nagbago na siya at sa tamang pag-iisip, tinanong siya, anong nangyari sa iyo? At doon siya tumindig at nangaral, there is a man named Jesus. Yung dating may evil spirit, naging preacher of the gospel. Dating tormented by the demons, ngayon nangangaral na. At ang buong Decapolis nakakilala kay Jesus because of his testimony. God can use you. God can use you. All you need is Jesus. All you need is Jesus. All you need is Jesus.